Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng senagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming tao. Nagsisiksikan, anupat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagagamot ang kanyang ari-arian, ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang mga alagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumingalinga si Jesus. Hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May nananangis pa at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin, ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na.
At namangha ang lahat, mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man, at inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magsiupo ang may upuan, ang wala wag. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo, napakaganda, punong-puno ng buhay. Punong-puno ng buhay at hindi kamatayan. Punong-puno ng pag-asa at hindi kawalan ng pag-asa. Sige po, baybayin natin, himayin natin ang ating ebanghelyo. Sabi dito ay, tumawid si Jesus sa lawa ng Galilea, nasa baybay pa siya ng lawa, pero pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. At si Jairo, tagapamahala ng sinagoga, lumapit sa kanya. Nagpatira pa sa paanan ni Jesus at ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Pumayag si Jesus at sumama siya. Pero sinundan siya ng napakaraming tao at habang naglalakad, meron namang isang babae na dinudugo ng 12 taon na at ang kanyang ari-arian ay naubos na sa kapagagamot, sa maraming manggagamot, pero hindi man lang siya napabuti, bagkus lumubha pa. At narinig niya ang mga sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Alam niyo po, bawal po yung ginawa niya na makipagsiksikan. Bakit? Kasi ang babaeng bagong anak, ang babaeng dinudugo, o ang mga taong may ketong, hindi sila pwedeng humalo sa tao. Dahil kapag humalo sila sa tao, yung kanilang madikitan ay magiging impure din, magiging marumi din. Pero alam ng babae, ang kanyang pag-asa ay ang tanging ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi niya, nakipagsiksikan. Sinasabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko lang yung dulo ng kanyang damit. Mahipo ko lang, gagaling ako. Kaya naman, nung mahipo niya ang damit ni Jesus, tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Pero naramdaman ni Jesus na merong kakaibang lumabas sa kanyang katawan. At sa dami ng tao, nagsabi siya, sino ang humipo sa akin? Sabi namang alagad, nakita po ninyong napakaraming taong nagsisiksikan. Bakit po ninyo tinatanong kung sinong humipo sa inyo? Kumbaga sa Quiapo, Lord, traslasyon ito. Di po ba? Yung ihos pa lang, napakadami na. Nakaraang traslasyon natin, 6 million mula dito sa Luneta Grandstand at yung prosesyon, ang sabi sa dyaryo ay more than 6 million. So isipin natin, si Jesus kapag naglakad, napakaraming tao. Tulad po ngayon. At kapag po naglalakad siya, mapapansin, kumbaga, meron pa bang, pwede pa ba siya magtanong kung sinong humipo sa kanya samantalang nagsisiksikan na yung mga tao? Pero tinanong niya, sino ang humipo sa akin? Kaya yung mga alagad, sabi nila, nakita po ninyong napakaraming tao. Bakit po ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa inyo? Pero alam ni Jesus na merong gumawa ng, kumbaga, paglalakas loob na humipo sa kanya. Kaya naman yung babae,
Magaling na sana siya. Magaling na po. Pero bakit pa hinanap ni Jesus ang babae? Yung babae, nanginginig sa takot, na lumapit kay Jesus. Sinabi niya ang buong katotohanan. At ano ang sinabi sa kanya ni Jesus? Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Ngayon, ang tanong ng isang Bible scholar, sabi niya, di ba magaling na siya, yung babae? Bakit pa siya hinanap ni Jesus? Ang sabi ay, kung magaling na ang babae, magaling pa lang siya sa kanyang karamdaman, pero wala pa ang kaligtasan sa kanya. Kung baga, hinanap siya ni Jesus upang ibigay sa kanya ang lubos na kagalingan, kaligtasan. At natural po, pwede po bang, kung baga sa ating ginagawang pananalangin, kapag granted na ipagkaloob na ng Diyos, pwede bang, kumbaga, okay na ako, aalis na ako? Ay hindi po. Kailangan nating, kumbaga, kausapin ang Panginoon. Mawala ang ating takot, mga pangamba. Kasi, kumbaga, kung kinuha lang natin yon, parang magic lang. Hipuin ko lang ang Panginoon, gagaling na ako. Then, mamumuhay na ako ng akin lang. Wala na akong pakialam sa kanyang alituntunin o mga utos o sa aking kapwa. Pero ang sabi ng Panginoon, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusang ka ng magaling sa iyong karamdaman. Yung kanyang takot, nawala. Yung kanyang pangamba, nawala. Yung kanyang kumbaga manginiisip na baka dalhin niya pa sa kanyang konsensya, nawala. Ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusang ka ng magaling sa iyong pananalig sa akin. Kaligtasan. Ito yung nais ng Panginoon sa bawat pinagagaling niya. Di habang nagsasalita pa rin si Jesus, may ilang dumating na galing sa bahay ni Jairo. Patay na po ang anak ninyo. Kung baga, para kay Jairo, alam niya, wala siyang makakapitan kundi ang Panginoong Jesus. Kaya naman, ang sinambit sa kanya ni Jesus, huwag kang mabagabag, manalig ka. Huwag kang mabagabag, manalig ka. Kaya naman, pumunta sila sa bahay, pero pagdating sa bahay, nagkakagulo na, mayroong pang nananangis, kaya sinambit ni Jesus, bakit kayo nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang siya. Pinagtawanan ang Panginoong Jesus. Pinalabas niya ang mga tao, kanyang isinama lamang ang mag-asawa kasama ang 3 alagad. At pagpasok sa bahay, hinawakan ni Jesus ang bata sa kamay, kanyang sinabi, Talita kumi, na ibig sabihin, ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya'y 12 taon na at namangha ang lahat. At inuutos ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man at bigyan ng pagkain ang bata. Mga kapatid, walang duda. Ang kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo ay nag-uumapaw. Kahit po tayo magduda, hindi magbabago ang kapangyarihan ng Diyos. At ang ating pangailangan, ang Panginoong Diyos lang ang makatutugon. Kaya naman sa ating mga paghahanap, sino ang ating katugunan? Ang Panginoong Diyos. Ang ating magiging tugon ay ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya. May mga pagsubok man tayong pinagdadaanan, karanasan ng kamatayan, namatayan na tayo, pero alam natin, ang kamatayan ay hindi nakapagbibigay ng kapurihan sa Diyos. Dahil ang Diyos ay Diyos ng buhay. At
At hindi lang kamatayan, physical death yung ating naranasan, kundi kapag tayo nawalan daw ng pag-asa, patay tayo. Walang espiritu. Pero ano ang ginawa ng Panginoong Hesus sa dalawang milagro na kanyang ginawa? Ang pag-ibig niya ay napaka-personal. Noong nagsumamo si Jairo, sumama siya. Naglakad kasama si Jairo at ang mga alagad at napakaraming tao. At yung babae na lumapit sa kanya upang mahipo ang kanyang laylayan ng damit, kanyang kinausap. Nakipag-usap siya. Sino ang humipo sa akin? Kaya naman, sinambit niya, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. At nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa bahay ni Jairo. Hindi lang natin alam kung gaano kalayo. Pero dumalaw si Jesus, pumunta sa kwarto ng batang patay, kanyang pinagaling, hinawakan sa kamay, kanyang sinambit, Talita kumi, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Mga kapatid, opo, ang presensya ng ating Panginoong Jesucristo ay napaka-personal. Amen? God is good all the time. Palakpakan natin ng Panginoon. Opo, mga kapatid, napaka-personal ng pag-ibig ng Diyos. Yung ating mga karanasan, hindi nalalayo sa karanasan ng puong Nazareno. Nakikilakbay siya sa atin, nakikipag-usap, at dumadalaw sa atin. Noong 1986 po, na-hospital po yung tatay ko. He was in PGH for 3 months. Pero alam niyo pong napakagandang karanasan ko. Noong ako ay teenager pa, may buhok pa, wala pang balbas. Ngayon baliktad na. Yung pagdalaw ng mga kaibigan ng nanay ko, galing ng Malate Church, mga charismatic groups, mga kasama niya sa simbahan, dumadalaw, nagpipray over. And then, may dalang prutas, yung pagdalaw. Yung kanilang pagdalaw, ang tanong ko bilang teenager, ano kayang mangyayari sa kanilang pagdalaw? Nagsasayang lang sila ng oras. Ano kaya yung mangyayari sa kanila? Kumbaga, sa hiya ko bilang teenager, nahiya ako na dalawin kami kasi nga may sakit yung tatay. Pero bigla rin pumasok sa isip ko, dinadala nila ang presensya ng Panginoon. Dinadala nila ang mabuting balita. Kaya naman, after 3 months, namatay yung tatay ko, para sa akin, yung ginawa ng mga kasama ng nanay ko sa simbahan, yung pagdalaw, naramdaman ko, dumalaw sa amin ang Panginoong Hesukristo. Yung kanilang pagdamay, yung kanilang presensya, yung kanilang pananalangin. Opo mga kapatid, ganito po tayo gumagalaw at ganito gumagalaw sa atin ang Panginoong Diyos. Ang bawat isa sa atin, kapag gumagawa ng kabutihan sa kapwa, ang daladala natin ay ang presensya ng puong Nazareno. Kaya naman, nasambit ni San Pablo sa kanyang sulat sa taga-Korinto, mga kapatid, kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Mga kapatid, opo, napakabuti ng Diyos, kaya niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang sumampalataya sa kanya, ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, sabi pa ni Pablo, masagana naman kayo ngayon, marapat lamang natulungan ninyo
ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang mga ilangan at sila'y managana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi sa kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis at ang nagtipon ng kaunti ay hindi naman kinulang. Ang pag-ibig ng Diyos ay nag-uumapaw. Kung naranasan natin ang kanyang pag-ibig, atin ngayon siyang ibahagi sa mga taong nawawalan ng pag-asa, sa mga taong nakakaranas ng kamatayan, sa mga taong nawawala ng pananampalataya. Lumapit tayo, dalhin natin ang Poong Nazareno, ang ating pag-asa, ang ating buhay, ang ating kaligtasan. Opo mga kapatid, 1,000 taon na ang nangyaring ito, pero ngayon dapat, buhay na buhay pa rin dapat ito sa ating pang-araw-araw na buhay. At habang tayo ay gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, tayo ay tunay na deboto ng Poong Nazareno.